Hack Story presents. Mabilis ang takbo na 5 lalaking nagpulasan mula sa warehouse. Hinahabol sila ng mga pulis. Ang mga lalaki ay miyembro ng human trafficking organization. Isa itong entrapment operation kung saan nagpanggap ang isang asset na magbibigay ng 3 batang babae at magkikita sa warehouse. Nagpapalitan ng bala ang magkabilang panig. Maaksyon ang eksena. Ilang metro na lang at mararating na ng mga lalaki ang nakaparadang sasakyan. Mula sa itaas na kalapit na building, nakapwesto si Tera. Naka-sniper scope at malamig ang mga matang nakasunod sa 5 lalaki. Target confirmed. Malamig niyang sabi mula sa manipis na headset na kanyang suot. Kasunod noon, 5 magkakasunod na bala ang isa-isang tumama sa binti ng mga kriminal. Dahilan upang bumagal ang kanilang pagtakbo pero matigas ang kalalakihan. 2 lalaki ang sinubukan pang paputukan ng mga pulis na papalapit na. Ngunit magkasunod na bala ang tumama sa kanilang kamay dahilan upang mabitawan nila ang baril na hawak. Napalingon sila. Hinahanap kung saan galing ang bala ngunit wala na ring silbi pang malaman. Wala nang nagawa pa 5 lalaki nang tuluyan silang makorner ng mga pulis at tuluyan silang nadakip. Isang kasunduan, isang kasinungalingan, isang misyon ng paghiganti. Si Tera, ang babaeng inupahan para magpanggap bilang nawawalang anak ng isang bilyonaryo, ay may mas malalim na dahilan para pumasok sa mundo ng mga kintero. Ngunit habang lumalalim siya sa kanilang mga lihim, mas nalalapit siya sa katotohanang kitagal niyang hinahanap. At sa impyernong matagal nang naghihintay sa kanya. Bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan, huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito at mag-iwan ng komento bilang suporta. Kung bago lang sa channel, subscribe na po sa Hack Story at Hack Ethel YouTube channel at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago nating upload. Tumutugtog ang malambot na musika ng jazz sa mansyon ng mga kintero. Ang ilaw ng mga chandelier ay sumasayaw sa mga kristal na bote ng iba't ibang inumin. Ang hardin ay napapalibutan ng salamin, mga orkidyas na imported at halimuyak ng yaman at lihim. Si Trina Quintero, 50 years old, ay pangalawang asawa ng bilyonaryong si Ismael Quintero. Ang mukha nito ay perpekto at hindi makikitaan ng katandaan. Katulad ng mga mayayamang babae na inuubos ang pera sa pagpapaganda. Ang mga kilay ay palaging nakataas. Pulang-pulang mapanuksong labi at ang tindig ay tila mga modelo na rumarampa sa runway. Maingat niyang tinimplang kape at mula sa maliit na lalagyan ng Cartier lipstick case, kumuha siya ng patak na malinaw na likido. At habang hinahalo ng stirrer, may ngiti sa kanyang labi. Inalagay niya sa marble na tray ang tasa ng kape at naglakad palabas. Ang takon niya ay tumutunog sa marmol. Sa terrace, nakaupo si Ismael Quintero, 70 years old, may-ari ng Quintero Agro Ventures Corporation, patriarch ng imperyo. Nakaupo siya sa cheese lounge, may katabing bonsai na inaalagaan niya. Han, pinagtimpla kita ng kape. Mahinahon itong sabi habang nakangiti. Oh, napaka-sweet naman ng asawa ko. Akala ko ba ayaw mong kumikilos sa bahay na ito? Baka naman mamaya ay may lason nito ha. Pabiro nitong sabi na may laman ng mga salita. Ano ka ba naman, Han? Minsan na nga lang kita pagsilbihan, pagdududahan mo pa ako. Mabilis naman tugon ni Trina habang inilalapag sa lamesita ang tasa. Hindi ito makikitaan ng kahit anong kaba, tila ba sanay na sanay sa pagpapanggap. Tawa lang ang sinagot ng matanda sa tinuran niya. Well, kung maling iniisip ko ay baka naman dahil gusto mo na naman ng panibagong bakasyon. Sabihin mo lang kung gusto mong maglibot na naman sa Europe. Nagtatampo na talaga ako sa iyo pero nabanggit mo na rin naman ang tungkol sa bakasyon. Ay marapat lang din na i-grab ko ng opportunity.
May we use the yacht for one whole week? Magbabanding lang kami ni Misty. Walang problema sa akin yan. Go on. Thank you. Malumanay niyang sabi na bahagya pang bumaba upang halikan sa pisngi ang asawa. Sandali pa niyang pinagmasdan ng matanda na tinapatan din ni Ismael. Ang mga mata nila ay nagpapalitan ng katanungan. Ang kay Trina ay nagtatanong kung hindi pa ba sisimsimi ng kape ng matanda. Ang kay Ismael naman ay kung hindi pa ba ito aalis. Sumuko rin naman sa huli sa Trina. Ngumiti na lamang ito. Pilit ang ngiti matapos ay naglakad na papasok. Pasimple naman siya sinulyapan ni Ismael bago marahang kinuha nito ang tasa. Binuhos niya naman iyon sa paso ng bonsai na nasa tabi niya. Maya-maya lang, kinuha niya ang telepono na nakapatong sa lamesita. Tinawagan ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant. May nakita ka na ba? Tanong nito sa kausap sa kabilang linya. Sandali ito nakinig. Gusto kong makita siya ngayon ah. Sa loob ng Clark Security Agency, isang prestihiyosong institusyon na kilala sa paghubog ng mga tauhang hindi basta sundalo, kundi mga sandatang may disiplina, talino at kakaibang talento. Dito sinasanay ang mga piling individual na nagiging personal bodyguard ng mga makapangyarihang politiko, mayayamang negosyante at mga taong ang seguridad ay kasing halaga ng kanilang pangalan. Ngunit higit pa sa pagbabantay, ang ilan sa kanila ay pinapadala rin sa mga misyon na hindi kailanman nababanggit sa media. Sa loob ng malawak na training room, bawat agent ay abala sa kanya-kanyang ensayo. Ang lugar ay kasinlaki ng basketball court, ngunit sa halip na bola, suntok at sigaw ang umaalingaw-ngaw. Sa gitna, may mga nag-i-sparring. Pinag-aaralan ng eksaktong sandali ng pag-counter bago pa tumama ang suntok. Sa isang sulok, sunod-sunod ang hampas ng mga punching bag na tila pinaparusahan ng galit. Sa kabilang dulo, ilang ahente ang nakaposisyon sa harap ng mga target board, malamig ang titig habang sinusubukang tamaan ng bullseye. Si Penelope, ang head ng training division, ay nag-e-escort kay Ismael papasok sa malawak na training room. Kasabay nilang bodyguard itong si Kylie, 35 anyos na produkto rin ng ahensya. Tatawagin ko lang po siya. Seryosong sabi ni Penelope. Tumango lang si Ismael at habang naghihintay ay nililibot ang paningin sa mga ahenteng seryoso sa training. Ang iba ay pawis na pawis, kitang-kita ang pagod. Kakaiba talaga ang talento ng mga tao sa agency na ito. Ilan na kaya sa mga ito nakapatay na ng tao? Ang tanong niya ay walang halong kaseryosohan at hindi nangangailangan ng sagot. Ilan sandali ay lumapit si Penelope, kasunod ang babaeng nakasuot ng itim na sando na bahagyang dumikit sa kanyang balat. Nakasuot ng tactical pants na may bulsang puno ng gamit, ear protection at extra mags. Sa likod ng sinturon, nakasabit pang pistol holster na parang natural extension ng katawan niya. Ang buhok ay mahigpit ang pagkakabraid. Si Tera, ang top agent pagdating sa shooting range. Sir Ismael, siya po si Tera. Tipid na pakilala ni Penelope. Sandaling pinagmasdan ni Ismael ang dalaga mula ulo hanggang paa. Tila ini-scan kung karapat-dapat ba. Ang mukha naman ni Tera ay hindi makikitaan ng kahit na anong reaksyon. Tera. Codename lang ba yun? Tumangunang si Penelope. Magandang bata. Sige. Ayos na ako sa kanya. Magaling ba siyang umarte? Kaya kong magpanggap pero hindi ang umarte. Seryosong sagot ni Tera. Bahagyang tumawa si Ismael. Kung sa bagay, bakit ka nga naman naaarte? Wala ka naman sa drama. Sagot pa niya. Sa tagpong ito, nasalyahan ng kanilang kasunduan. Si Tera ang napili ng matanda na magpanggap bilang kanyang anak. Inihanda na ng matanda ang lahat ng peking dokumento tungkol kay Tera. Ang bagong pangalan niya ay Elizabeth Quintero. Nag-aral sa Lyceum at nagtatrabaho bilang finance head sa isang kumpanya sa Hong Kong.
Wala ka namang masyadong gagawin. Ipapakilala lang kita bilang nawawala kong anak. Titira ka sa bahay at magpapakita ng madalas hanggang maaari sa asawa at anak ko, stepdaughter. Para saan? Para maging masaya lang ang bahay. Nakakabagot na kasi and I want some fire. Hindi kayo magkasundo ng asawa mo. Ani Tera, hindi nagtatanong kundi sigurado sa sinasabi. Tumawa ang matanda. Ang babaeng yon, pakiramdam niya yata ay mauutakan niya ako. Hinahayaan ko lang siya. Alam mo na, para isipin niya, magaling siya. Nagsasayang ka ng oras at pera para lamang makipaglaro sa asawa mo. Bakit hindi mo na lang hiwalayan? Ay, kayo mga taong masyadong seryoso sa buhay, kulang kayo sa fun. Nasaan ang saya kung hiwalayan ko siya? Matanda na ako and I might as well mag-enjoy sa mga bagay-bagay. Nakangisi pa nitong sabi. Seryoso nang nakikinig si Tera. Basang-basa na niyang kilos at ugali ng matanda. Isang psychopath na may kakaibang takbo ng pag-iisip. Inihanda ni Ismael ang lahat ng mga kakailanganin ni Tera. Pinag-utos niya rin sa mga kasambahay na linisin ang silid na magiging kwarto nito. Nang araw din na yon, dinala ni Ismael si Tera sa mansyon. Matapos pumarada ng sasakyan sa bulwagan, isa-isa nang humilera ang mga kasambahay. Lumapit ang isang tauhan at binuksan ang passenger seat kung saan bumaba ang dalaga. Suot niya ang isang puting dress, mahaba hanggang binti at bahagyang sumasayaw sa hangin. Ang kanyang buhok, maayos na nakabraid sa gilid. At sa bawat hakbang ay parang sinasanay niyang kontrolin pati ang tingin ng mga tao. Napakahinhin ng kilos at ang maamang mukha nito ay tila ba anghel sa lupa. Kasunod doon ay lumabas si Ismael. Tumayo sa gitna ng mga tauhan. Everyone, ang magandang binibini na ito ay si Elizabeth Quintero. Magmula ngayon, pagsisilbihan niyo na rin siya dahil siya ang nawawala kong anak. Ngumiti naman si Tera. Ang mga tauhan ay nabigla dahil ni minsan ay walang nababanggit ang matanda tungkol sa nawawala nitong anak. Nagpatuloy sa pagpasok sa loob ng mansyon ng dalawa. Nakasunod lamang ang ilang tauhan na may bitbit ng gamit ni Tera. Noemi, Tawag ni Ismael sa mayordoma. gusto kong ilibit mo ang aking anak sa mansyon para maging pamilyar siya. Masusunod po. Anang ginang saka lumapit kay Tera. Si Ismael ay nagpatuloy sa paglalakad at dumiretso sa kanyang malawak na study room, kasunod niya si Kylie. Ang study room ni Ismael ay tila monumento ng panahon. Sa tabi ng malalaking bintana, may bilugang mesa kung saan nakahanda ang chessboard, palatandaan ng isip na sanay sa estratehiya. Ang mga bookshelf na puno ng makakapal na aklat. At ang mabigat na kortinang kulay maroon ay nagbibigay ng aura ng kapangyarihan at katahimikan ng isang lalaking matagal nang sanay mamuno sa dilim. Isandali lang matapos maupo ng matanda nang bumukas ang pinto. Ang maingay na tunog ng takong ni Trina ay nawala nang umapak na ito sa pulang carpet ng silid. Nakangiti pero halatang pagkadismaya sa mukha niya. Han, ano to narinig ko na may dinala kang nawawalang anak mo? Usisa nito na bahagya pang ipinilig ang ulo. Hindi siya makapaniwala. Tila nagalak naman si Ismael sa sinabi niya na para bang hinintay ng matanda na malaman ng asawa ang tungkol sa balitang ito. Nalaman mo na pala. Napakabilis talaga ng balita. Pero Han, wala ka naman nababanggit na may nawawala kang anak. 10 years na tayo nagsasama at ni minsan, hindi mo nasabi ang tungkol dito. Tama ka nga. Alam mo kasi may mga bagay na mas magandang gawin. Sorpresa. Sabi ni Ismael na nakakaloko pang umiti. Tila iniinis lamang lalo ang asawa. Huminga ng malalim si Trina. Naiintindihan na niya ang nais itong iparating. Ibinalik niya ang postura at sinuot muli ang mapagpanggap ng ngiti. Marapat lang siguro na bigyan natin ng magarbong pag-welcome party ang iyong nawawalang anak para naman maramdaman niya na masaya-masaya ka sa pagbabalik niya.
Magandang ideya. Dahil naisip mo yan, ipapaubaya ko na sa iyong selebrasyon. Sang-ayon na matanda. Tila ba walang pakialam sa kung anumang maitim na balak ng asawa. Ngumiti si Trina. Walang problema. Salubong ang mga kilay ni Trina habang maras siyang umupo. Nasa loob siya ng silid ang kanyang anak. Ang kwarto ay marangiya. Balot ng madilim na kahoy, sinisilawan ng kristal na chandelier at pinalilibutan ng mga obra sa gintong frame. Sinasadya niya ito. Hindi ako naniniwalang anak niya babaeng yon. Singhal ni Trina. Mom, it doesn't make sense. Kung hindi niya anak ang babaeng yon, para saan pa't pagkukunyari siya nawawalang anak niya? Mapang-usis ang tanong ni Misty, ang nag-iisang anak ni Trina sa una niyang asawa. Ang dalaga ay nasa edad na 27 at kasalukuyan nagtatrabaho sa kumpanya bilang operation director. I don't know, baka may niluluto siya kung ano. Pero paano kung anak nga talaga niya? Muling tanong ng anak. Sandaling natigilan si Trina. Humarap ito sa malaking salamin ng bintana at tumitig sa kawalan. Kung sakaling anak nga talaga siya, gagawin ko kung anong ginawa ko kay Leona. Marahan ngunit may diin sa mga salita niya. Mga salitang punong-puno ng panganib. Si Leona ay ang unang asawa ni Ismael. Habang nasa bakasyon, 10 taon na nakalilipas, ay binaril ng mga hinihinalang kalaban ng matanda sa negosyo. Ngunit ang katotohanan ay pinapatay lamang siya ni Trina. Si Trina noon ay matagal ng secretary ni Ismael at mayroon na silang lihim na relasyon. Well, better nga na mawala na siya. Bakit kasi hindi mo na lang din ipabaril ang matandang yan? E di sana hindi tayo naghihintay ng ganitong katagal. Hindi pwede. Hindi pa niya ipinapasa sa akin lahat ng mga ari-arian niya. Napakatuso niya. Alam mo namang may prenuptial agreement kami nung kinsal kami, hindi ba? Maarting napahawak sa kanyang sentido si Misty. Ipakidap na lang natin kaya. Tapos mag-ready ng last will and testament. Tapos parasahan nating papirmahin. Magandang ideya. Pero naisip mo ba kung gaano kahigpit ang security niya? Alam mo naman kung ano talaga negosyo niya, diba? Mabilis na sagot niya. Ipinapaalala sa anak kung anong panganib ang babanggain nila sa oras na nagpadalos-dalos sila. Umikot ang mga mata ni Misty at marahas na bumuntong hininga. So, anong plano mo ngayon? Kaibiganin mo si Elizabeth and get more information as you can. Katatapos lang ilibot ni Noemi si Tera sa mansyon. Kagagaling lamang nila sa hardin at papasok na sa pinto nang bumungad sa kanilang mag-ina. Natigilan ng mayordoma at base sa matang ipinukol sa kanya ni Trina, nangangahulugan lamang na iwanan na sila, na siya namang ginawa niya. Sinundan siya ng tingin ni Tera. Ang mag-ina naman ay ngumiti sa dalaga. Elizabeth, nice to meet you. Ako nga pala si Trina and this my daughter, Misty. Pakilala niya sa sarili kasabay ang maingat na galaw ng kamay habang itinuturo ang anak. Nice to meet you. Nagulat kami na malaman na may anak pala si Ismael. Wala siya nabanggit sa amin. At sa pagkakaalam ko ay baog si Leona kaya hindi sila nagkaanak sa una niyang asawa. Kung hindi naman masyadong overwhelming sa'yo, pwede mo bang ipaliwanag sa amin? Usisa ni Trina. Mas maiging ang daddy magpaliwanag niyan sa inyo. Tipid na sagot ni Tera. Gumalaw ang dulo ng kilay ni Trina. Tama nga naman. By the way, nagsuggest ako kay Ismael na magpa-welcome party para sa pagbabalik mo sa buhay niya. Para naman maramdaman mo at kami rin na importante ka sa daddy mo. Salamat pero hindi na kailangan. Oh no, kailangan yun. Imagine you've been gone for decades. Natural lang na mag-celebrate. It's a form of appreciation. Come on, that would be fun. Segunda naman ni Misty sa magiliw na tono. Okay, sige. Tipid na tugon naman ni Tera. Perfect. Oh, by the way, Elizabeth, magkapatid naman na tayo ngayon. Dapat din siguro na mag-bonding tayo. Bakit hindi tayo mag-shopping?
Maginaw na suhestyon ni Misty. Oh yeah, tama. Gusto ko maging close kay ng anak ko para naman happy family tayo. Sure, no problem. Tumalikod ang mag-ina at nagbulungan. Bakit ba ganyan sumagot yan? Ang boring. Mahinang reklamo ni Misty. Hindi ko rin alam. Baka kulang sa happy hormones. Sagot naman ni Trina at saka muli silang humarap kay Tera. Malawak ang pagkakangiti na mag-ina sa dalaga. Ngiting puno ng maitim na plano. Gaya ng suwestyon ni Misty, nang hapon na yon ay sinama niya si Tera upang mag-shopping. Ginawa niya ito upang subukan na makakuha ng kahit anong impormasyon na magagamit nila. Pero sa kasamaang palad, maingat ang mga sagot ni Tera sa bawat tanong niya. Kaya naman, labis ang pagkadismaya niya nang bumalik sila sa mansyon dahil wala siyang napala. Bumukas na malakas ang pinto. Isang babae ang pumasok. Hingal na hingal. Halos mabaliw sa takot. May dugo sa laylayan ng kanyang blouse at nanginginig ang mga kamay habang hinahanap ang anak. Anak, halika rito, bilis. Pabulong niyang tawag sa anak. Mula sa kama, napabangon ang batang si Tera. 10 taong gulang, nanlalaki ang mata. Hindi alam kung ano nangyayari. Mama, bakit po maingay sa ibaba? Inosenteng tanong nito. Shh, huwag kang magsalita, sweetheart. Makinig ka kay mama, okay? Mga palahaw ang umaalingaw-ngaw sa mansyon. Bumibili sa mga putok sa ibaba. Sunod-sunod. Parang paputok na walang pista. Napakapit ang babae sa anak. Nanginginig ang labi. Dito ka muna, anak. Dito sa loob. Binuksan niya ang panel sa dingding. Malita secret closet. Kasya lang ang bata. Pinasok niya si Tera sa loob. Nanginginig ang kamay habang sinasara. Mama, natatakot po ako. Umiiyak na sabi niya. Hinaplos ng babae ang pisngi ng batang si Tera. Pilit nang umingiti habang lumuluha. I know, sweetheart. Pero matapang ka, hindi ba? Just like mama. Stay here. No sound. No movement. Promise me. Tumango si Tera. Hinalikan siya sa noo ng babae. Mabilis ang ginawang kilos matapos bago tuluyang sinara ang pinto. Nasaan ang bunsong anak? Sigaw ng lalaki mula sa labas ng kwarto. Nang makapasok sa loob ng kwarto, mabilis na pinaputukan nito ang babae. Sa isang iglap, bumulagta ito sa sahig. Sa loob ng closet, napasubsob si Tera sa kanyang tuhod. Nanginginig. Mula sa singwang, nakita niyang nanay niyang bumagsak sa sahig. Dahan-dahan, parang tinanggalan ng lakas. Isang pulang guhit ang dugo ang gumapang sa sahig, palapit sa closet. Bumalikuha si Tera mula sa pagkakahiga. Pawis na pawis. Dinadalaw na naman siya ng bangungot ng kanya nakaraan. Naramdaman niyang malamig na simoy ng hangin na pumasok mula sa nakabukas sa malaking bintana. Ang lampshade sa tabi ng kama ang tanging nagbibigay ng liwanag sa madilim na silid. Bukod sa kanya, ramdam niya rin ang presensya ng isa pang tao. Isang taong hindi imbitado pero hindi na nagbibigay ng sorpresa sa kanya. Bakit ka nandito? Seryoso niyang tanong na hindi lumilingon. Sinisigurong buhay ka pa. Tugon naman ang kausap niya. Come on, stop babysitting me. Hanggang ngayon ba wala ka pa ring tiwala sa kakayahan ko? Bumuntong hininga ang taong ito at mula sa dilim ay lumabas ang matangkad na babae. Nakasuot ng itim na footwear, tila ba handa sa anuman laban. Naka-face mask itong itim. Ang mahabang buhok ay mahigpit na nakatali at ang init ay banat na banat. Binabangungot ka na naman. Hanggang hindi ko nakukuha ang hostisya na kailangan ko, hindi mawawala ang bangungot ko. Seryoso niyang tugon. Muling bumalik ang galit sa kanyang mga mata. Isang galit na nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Just be safe. Muling sabi ng babae bago nagpadaus-dos pababa ng bintana. Mabilis, eksakto at walang ingay. Kinaumagahan, abala mga kasambahay sa pag-aayos sa mga gamit para sa gaganaping welcome party.
Makikita si Trina na strikto nagmamando kung saan dapat nakalagay ang mga decor at iba pang kagamitan. Maya-maya lang ay lumapit na ito sa kanyang anak na nakatayo lamang sa isang tabi. "What's with your face? We're going to make this work. Kaya tigilan mo ng pagbusangot mo at pumapangit ka." "But ma'am, kapag ganitong ginawa natin, makukuha natin ang atensyon ng mga tao." Mahinang sabi ni Misty. "Relax. Kaya namang kontrolin ni Ismael ang kung anumang kaguluhan na posibleng mangyari. Hindi nga na pag-usapan ang pagkamatay ng asawa niya, hindi ba? Hayaan na lang natin ang pera niya ang masayang sa pagtatakip niya dito." "But ma'am, what if anak niya talaga si Elizabeth? We cannot prove it yet na pinaglalaroan lang tayo ng matandang yon." "I am already conducting an investigation. I can sense it. Hindi siya anak na matandang yon. They are fooling us." Ang mga salita ni Trina ay puno ng kasiguruhan na para bang aral na niya kung paano kumilos ang kanyang asawa. Ito ang dahilan kung bakit natutuwa sa kanya si Ismael. Ang pagiging tuso niya at mapanlin lang ay nagbibigay ng kakaibang kasiyahan sa matanda. Mabilis sa dumaan ang araw. Oras na ng welcome party para sa peking anak ni Ismael. Nagningning ang buong mansyon sa mga ilaw. Bawat kisap ng chandelier ay parang binabayaran ng isang kayamanan. Sa gitna ng marble hall, umaagos ang musika mula sa kwartel ng violinist na nakaitim. Pumasok ang mga bisita. Pawang mga kilalang pangalan sa lipunan. Mga CEO, politiko, tagapagmana ng mga lumang pamilya. Ang bawat isa ay may dalang halakhak na sinukat at tinging may sukat din ng kapangyarihan. Si Trina ay elegante sa kanyang ivory gown na nakatayo sa paanan ng grand staircase. Hawak ang baso ng inumin. Sa tabi niya, si Ismael. Matikas pa rin kahit may edad. Ngumiti sa bawat papalapit na panauhin na parang lahat ay negosyo. Mga kaibigan, salamat sa pagdalo. Ngayong gabi, ipinapakilala ko sa inyo ang matagal naming hinanap. Ang aking anak na ngayon ay nakita ko na. Obviously. Mula sa itaas ay lumabas si Tera. Elegante, kalmado, suot ang simpleng gown na mas binigyan dangal ng kumpiyansa kaysa ng alahas. Tahimik na sumunod ang spotlight sa bawat hakbang niya pababa. Everyone, meet Elizabeth Quintero. Marahang pumalakpak ang crowd. Unay nag-aatubili hanggang sa sumabog ang mga bulungan. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa kanyang isiniwalat. Habang nakatayo sa gitna, ngumiti si Tera. Ngunit ang mga mata niya ay hindi lang lumilibot upang bigyan ng atensyon ang bawat isa, kundi tingin nagmamasid. Ang mga violin ay muling nagsimula ng mabagal na himig. Sa gilid ng silid, isang lalaki na nakasuot ng waiter uniform, nakatalikod, ngunit kakaiba ang kilos. Hindi tulad ng iba na maayos magdala ng tray, ito'y masyadong tuwid na may dalang kakaibang presensya. Sinundan ni Tera ng mata ang bawat galaw niya. Ang kamay nito marahang gumagapang sa patungo sa likod. Tahimik niyang inadjust ang tindig, bahagyang umatras. Hanggang sa tumamang tingin ng lalaki sa kanya. Mabilis, halos sabay sa hinga niya. At bago pa tuluyang maitaas ng lalaki ang baril, mabilis na hinablot ni Tera ang silver tray na bitbit ng waiter na malapit sa kanya. Walang pag-aalinlangan, dinakma niya ito, ibinaluktot ng bahagya. Tumamang unang bala, dumula sa tray, umalingaw-ngaw sa chandeliers. Nagsigawan ng mga tao, nagtalsikan ng mga inumin, nabasag ang mga baso. Nang bumagsak ang tray, nakita niyang marka ng tama ng bala at si Ismael. Agad na hinarangan ng mga security. Hinawi ni Tera ang laylayan ng gown gamit ang basag na baso. Mabilis na pinunit hanggang tuhod at tumakbo. Matatag at maingat na sinusundan ng mga putok na pupunit sa hangin. Naiwasan niyang isang bala na dumaan sa gilid ng kanyang braso. Dumulas siya sa ilalim ng mesa, ginamit ang mga poste ng marble bilang takip. Mula doon, nakita niyang tumatakbo palayo ang gunman patungo sa veranda. Sa dulo ng veranda, ang lalaki na mamaril ay bumaling.
baril sa kamay at naghahanap ng tamang anggulo. Huminto si Tera ilang hakbang palayo, marahan nakaposisyon. Parang alam ang tiyempo ng hangin. Ang tingin niya ay hindi sa baril, kundi sa mga balikat na lalaki. Doon lumalabas ang unang galaw ng sinumang babaril. Sumabay ang baril sa pagtaas ng braso ng lalaki at sa mismong sandaling yon, kumilo si Tera. Isang mabilis, kontroladong hakbang pakanan, sabay bagsak ng katawan paabante. Hinawakan niyang pulso ng lalaki bago pa makaputok ang ikalawang bala. Isang mabilis na ikot, mabisa, eksakto at halos walang ingay. Napatras ng lalaki, nabitawan ng baril at bago pa ito makabawi, sumipa si Tera pataas. Eksaktong tumama sa ilalim ng panga nito. Pumagsak ang katawan ng lalaki. Kasunod doon ay ang mga yabag na mga security. Tinapakan niya ang baril, itinulak palayo gamit ang paa, at mabilis na sinilip ang paligid. Walang ibang shooter, wala ring kasunod na banta. Sa kabilang banda, mula sa study room ni Ismael, kung saan siya dinala ni Kylie, nag-utos agad ang matanda. Make sure this will not be all over the media. In case man na mahuli ni Tera ang lalaki, don't let anyone know na siyang nakahuli. Palabasin mong isa sa mga security. Understood, sir. Anito, mula sa earpiece na nakasuksok sa kanyang tainga, inutusan niya mga security kung ano ang dapat gawin. Ang mag-ina naman ay agad na nagtago sa kanilang silid. Did you see kung nadamaan ba ng baril si Elizabeth? Kinakabahang tanong ni Misty. I don't know. Iba nakita ko. Masyadong mabilis at parang may ginawa siya para umilag. Tugon ni Trina. Nangungunot ang noon niya habang patuloy na binabalikan sa isipan ang mga naganap ilang minuto ang nakalipas. Ma'am, the gunman you hired is so reckless. Bakit hindi nalang gumamit ang sniper para mas mabilis? He's a skilled gunman. And I thought, kaya ng one hit. Hindi ko alam na magtutuloy-tuloy ang pagbabaril niya. Muntikan ka na doon, ma'am. Mabuti sana ko yung matandang natamaan niya. That's okay. Let's check kung tapos na bang crash party. Sumilip muna si Trina sa pinto saka dahan-dahan lumapit sa hagdan. Nakikita nilang naglilinis na mga kasambahay sa kalat na dala ng pamamaril. Ang mga bisita ay nagsialisa na rin dahil sa takot. Pagbaba niya ay nakita niyang pumasok sa mansyon ang matanda kasunod si Kylie. Han, ano ba nangyari? Mabuti na lamang at hindi ka nasaktan. Tumawa lamang ng nakakaloko ang matanda. Honey, ang masamang damo matagal mamatay. Kaya matagal pa tayong magsasama. Nairita man sa sinabi ng matanda, pinilit na lang niyang baliwalain. Nasaan pala si Elizabeth? Dinala siya sa ospital. Ospital? Tinamaan ba siya? Critical ba? Well, tinamaan siya. Unfortunately, hindi kritikal. Sarkastiko pa niyan turan. Babalik din siya bukas. Gusto mo pa bang ulitin ang welcome party bukas? Or maybe next week? Patuloy na matanda na tila ba sinasagad ang inis ng asawa. It's too traumatizing to continue this party. Iritableng sagot niya pero mahinahon pa rin ang pagkakasabi. Tama nga naman. Come on, let's sleep. Saad ang matanda na para bang walang nangyari saka umakyat na sa hagdan. Han, hindi mo ba sasamahan ang anak mo? Dapat nagpapakita ka man lang ng katiting na concern. Nakausap ko na siya kanina. Okay naman siya at ayaw niyang makabala ng tao. Isa pa, hindi naman ako nurse niya kaya wala rin ako magiging silbi doon. Okay lang yan. Huwag ka na mag-overthink. Hindi man kumbinsido pero hindi na rin umalma pa si Trina. Sa kabilang dako, si Tera'y pansamantalang natulog sa hotel, bitbit ang backpack at suot pa rin ang gown na pinunit niya kanina lamang. Ang abiso sa kanya ng matanda ay magpanggap na nabaril upang hindi pagdudahan na mag-ina. Sinunod naman niya. Matapos magbigay ng peking ID sa receptionist, tumuloy na siya sa kanyang silid. Nang makapasok, agad niyang sinuri ang kwarto. Tumingin siya sa paligid, sa mga sulok ng kisame, sa ilalim ng lampshade, sa likod ng kortina. Maingat, walang kalabog. Pinasadahan ng mga mata ang bawat pwedeng taguan ng kamera o mic.
All clear. Kinuha niya mula sa secret packet ng Schwartz ang maliit na earpiece at pinasok sa tainga. They tried to kill me. Mahinahon niyang sabi habang nagpapalitan damit. They are eager to get the inheritance. Kaya nga sabi ko sa'yo, mag-ingat ka sa mag-inang mo. Ani Penelope na nasa kabilang linya. Pwede ko naman silang patahimikin na lang. Pero matandang yun, gusto pa ng drama. It's for the show. As long as entertaining para sa kanya, he will play along. Didispatchahin niyang dalawa kapag nabagot na siya. Ano pa nga bang magagawa ko, kundi sumabay na lang? Tara, there's a reason kung bakit ikaw nilagay ko dyan. Kaya habaan mong pasensya mo hanggang makuha kong final piece na kailangan ko. Ay, I got it. Tipid niyang sagot sa katinanggalang earpiece. Kinabukasan, bumalik naman siya si Tera na may benda sa balikat. Kunyari ay na-discharge sa ospital at kasalukuyan pa rin na nagpapagaling. Lumapit sa kanya mag-ina. Makikitaan ang pag-aalala sa kanilang mukha. Magagaling magpanggap. Anak, glad you're okay. Ani Trina na sinasalubong si Tera na papasok na mansyon. We were so scared. Akala namin naapuruhan ka. Sorry at hindi ka namin napuntahan sa ospital Sabi naman ni Misty. Ngumiti lang si Tera. Thank you, okay na ako. Tipid niyang sabi. Pumasok sa eksena si Ismael na kalalabas lang mula sa kanyang study room. Malawak ang pagkakangiti nito habang lumalapit kay Tera. Nagbeso pa ito sa dalaga. My daughter, mabuti na lang at maayos ang kalagayan mo. Marami talagang kalaban sa negosyo ngayon, Daddy, kaya asahan mo na. Mas mapapadala sa mga banta sa buhay mo. Magiliw ang pagkakasabi niya na para bang walang kaseryosohan sa mga salita. Tila mayroon ding pinapatamaan sa paligid. Umikot naman ang mga mata na mag-ina matapos niya sabihin yon. Sa tingin ko naman, hindi na mauulit pa yon. Naniniwala naman ako sa mahigpit na security mo, honey. Oo naman. Inutusan ko na sila na pahigpitin pa lalo ang security sa mansyon. Nakakatakot ang biglang pamamaril dito. Mabuti na lang at walang natamaan bukod kay Elizabeth. By the way, Misty, gusto ko ikaw ang mag-guide kay Elizabeth sa mga kailangan niyang malaman sa company. Casual na sabi na matanda. Nanlaki ang mga mata na mag-ina pero agad ding bumalik sa huwisyo. Dad, are we going to train her? Yes, why not? Napanganga si Misty. Hindi po ba masyadong mabilis? Kababalik niya lang sa pamilyang to. Siguro dapat mag-bonding muna tayo bilang pamilya instead of focusing too much sa negosyo. Tama nga naman, honey. We want to know Elizabeth more. Hindi dapat ganoon din ang gawin mo? It's a little bit insensitive kung biglang negosyo na lang agad ang i-introduce mo sa long-lost daughter mo. Segunda naman ni Trina. Sige. Bukas sa bukas din, mag-bonding kayo sa farm. Doon muna kayo magbakasyon instead na sa yate. Double purpose. Makakapag-bonding na kayo, malilibot niyo pa si Elizabeth sa farm which introduce her to our business. Nakangiti sabi ng matanda. Nagsalubong ang kilay na mag-ina at napaawang na rin ang bibig. Hindi sila sang-ayon pero tumalikod na si Ismael at nagpatuloy na sa paglalakad palabas. Si Tera naman ay nagpatuloy na rin sa paglalakad papasok at binaliwalang usapan ng pamilya. Wala naman talaga siyang pakialam sa kung ano man ang nais sa mga ito. Mabigat ang mga hakbang na mag-ina nang sila'y nagtungo sa hardin upang maglabas ng sama ng loob. Pabalik-balik ang lakad ni Misty habang si Trina naman ay nakaupo at sinusundan ng tingin ng anak. Misty, can you stop doing that? Nahihilo ko sa'yo. Saway niya sa anak. Maya-maya lang ay huminto na nga ito. At parang batang kinuyom ang palad habang nakataas sa magkabilang balikat. This is unfair. She cannot stay here longer and she cannot be his daughter. I told you, she's not his daughter. Hindi ko magets. Kung hindi naman talaga niya anak ang babaeng yon, bakit kailangan niya pang i-train? It doesn't make sense. Napahawak sa kanyang sentido sa Trina. Nagpupuyos na rin ang kanyang kalooban pero hindi gaya ng anak. Mas marunong siyang kontrolin ang kanyang emosyon. Misty, you have to calm down. Gagawin natin ang gusto ng matandang yun. Pupunta tayo sa farm. Kasama ang long-lost daughter niya.
Marahil sabi sa huli na puno ng pagbabanta ang tono. Nagbukas ng iPad si Tera. Nag-login sa secured system at binasa ang mga impormasyon na ipinasa ni Penelope sa kanya. Mga impormasyon tungkol sa kanyang malagim na nakaraan. Ang isa sa mga lalaking pumatay sa kanyang pamilya ay nahuli na. Mahigpit niyang naikuyom ang kanyang palad sa nalaman. Nagit-ngit ang kanyang ngipin sa galit. Ang 15 taon niyang paghahanap ng hustisya ay nalalapit na niyang makamtan. Sa isang sikretong silid, nakaupo sa nag-iisang silyan lalaki. Nakatali ang mga kamay at paa nito habang nakapiring ang mga mata. Walang kahit anong bintana sa silid na ito. Tanging ilaw at kulay puting pintura ng pader lamang. Tila natutulog ang lalaki, ngunit ang marinig ang tahimik na pagbukas ng pinto. Napagalaw ito ng ulo. Hindi pa namin ginagalaw yan. Ikaw nang bahala sa kanya, basta huwag mo munang papatayin. Bulong ni Penelope. Hindi sumagot si Tera. Blanko lang ang mga mata nito nakatingin sa lalaking nakaupo. Ilan sandali lang at lumabas na si Penelope sa silid. Sino ka? Anong kailangan niyo sa akin? Tanong ng lalaki. Hindi nagsalita si Tera. Marahan niya sinetap ang kamera sa gitna at nang sa palagay niya ay nagre-record na sa kanya nilapitan ng lalaki. Ilang sandali siyang umikot sa lalaki. Pinapakalman sarili bago nagpakawala ng isang malakas na suntok sa mukha. Agad na napagawi sa kanan ng ulo ng lalaki. Napabuga pa ito ng dugo habang umuubo. Sino ka ba? Ano bang kailangan mo sa akin? Muling sigaw nito. Pero imbes sa sagot, isang malakas na suntok muli sa kabilang parte naman ng kanyang mukha. Ilang paulit-ulit na suntok pa bago tumigil si Tera. Pawis at dugo ang tumutulo sa puting sahig. Nahihirapan ng lalaki dahil sa tindi ng pasa at tila ba hindi na nito magagawa pang magsalita. Tumilapo na rin ang 2 ngipin nito. Gamit ang earpiece na nakasuksok sa tenga ni Tera, kinausap nito si Penelope. Gabutin niyo muna to. Malamig ang tono nitong sabi. Ilang sandali lang, pumasok ang medic, bitbit ang first aid kit nito. Ginagamot itong matinding pasa sa mukha ng lalaking habang si Tera ay nakatayo lamang at tahimik na nanonood. Matapos gawin ang first aid, lumabas na rin ang medic. Tera, huwag mong puruhan. Wala pa tayo nakukuhang impormasyon sa kanya. Agad na paalala ni Penelope bago pa makahakbang si Tera. Ngunit walang sagot si Tera at nagpatuloy lang sa paglapit sa lalaki. Bakit mo? Hindi na natapos ng lalaki ang sasabihin dahil isang malakas na suntok na naman ang tumama sa kanyang mukha. Magsasalita ka lang kapag tinanong kita. Mahinahon niyang utos. Valderrama Massacre. Isa ka sa mga hayop na pumatay sa walang kalaban-labang pamilya. Sino nag-utos sa inyo na gawin yon? Isang suntok muli ang natanggap ng lalaki. Hindi pa man ito natatapos ang sasabihin. Alam na ni Tera na kasinungalingan lang ang lalabas sa bibig nito. Hindi ako tumatanggap ng walang kwentang sagot. Kaya ibigay mo ang kailangan ko habang mabait pa ako sa'yo. Malamig na tugon ng dalaga. Ang malamig na pagkatao nito ay hinubog ng malagim na nakaraan. 15 taon ang nakalilipas. Isang gabi, katatapos lang kumain ng pamilya Valderrama. Sila nagmamay-ari ng Valderrama Trade and Logistics, ang may control sa ports, shipping lanes at supply chain. May impluwensya sa gobyerno at militar. Isang mayamang pamilya na hindi dinudumihan ang mga kamay. Dahil sa filosofiya ni Orlando Valderrama, ang noon ay presidente ng kumpanya, nagkaroon sila ng mga kaalitan sa negosyo, mga taong hindi sang-ayon sa malinis sa paraan. Hanggang sa nangyaring malagim na gabing yun, isang grupo ng armadong kalalakihan ang pumasok sa kanilang mansyon at walang habas sa pinagbabaril ang lahat ng tao. Walang iba nakaligtas kundi si Tera, na noon ay nagawang itago ng kanyang ina sa loob ng sikretong closet. Huli na nang dumating ang security at mga pulisya. Patay na lahat maging mga kasambahay at ibang tauhan ng Valderrama. Si Penelope,
Ang noon ay tumatayong head security ng Valderrama Group ay nanlumo sa nasaksihan. Hindi na siya umabot. Wala nang buhay maliban kay Tera. Dumaan sa matinding trauma ang bata nang kupkupin niya ito. Itinago niya sa media at sa lahat na may nag-iisa pang buhay. Iniiwasan niyang habulin pa ng kalaban ng mga Valderrama ang walang kamuwang-muwang na bata. Isang taon na hindi nakapagsalita si Tera. Hanggang sa isang araw, nilapitan siya nito at sinabing gusto nitong mahuli ang mga taong pumatay sa kanyang pamilya. Nakita niya nagliliyab na galit sa mga mata ng bata. Hindi niya namamalayan na palihim na inaaral nito mga kilos niya sa tuwing siya'y nag-eensayo. Nakita niyang liksi ng batang si Tera at mabilis itong mag-isip. May potensyal ito kaya napagpasyahan niyang ituro ang lahat ng kanyang nalalaman. At doon nagsimula ang paghahanap ni Tera ng hustisya. Nangako siya na ipaghihiganti niya ang lahat ng buhay na nawala sa Valderrama Massacre. Kinabukasan, katulad ng pinag-usapan ng pamilya, umalis sa maaga ang tatlo upang magbiyahe patungo sa kanilang pineapple farm. Mahigit 8 oras din sila nagbiyahe kaya inabot na sila ng dapit hapon. Ang SUV ay huminto sa harap ng maliit na gate na may logo ng Quintero Farms na bahagyang kumupas. Bumaba ang tatlo sa sasakyan at lumapit sa kanila ang matandang lalaki na tagangalang Rico, ang caretaker. Magandang hapon po, madam. Bati nito. Ngumiti naman ang tatlo. Mang Rico, kumusta naman ang lahat dito? Maayos naman po kahit na papano. Malapit na pong bumaba ang araw kaya mas mabuti pong bukas ko na kayo ilibot sa planta. Pasok na muna po kayo para makapagpahinga. Magalang nasabi ni Rico. Dumiretso sila sa rest house na nakatayo sa gitna ng malawak na taniman ng pinya. Gawa ito sa kahoy at salamin. May mga malalapad na bintana na nakaharap sa mga hanay ng pinya na tila walang katapusan. Ang veranda, may rattan chairs at isang antigong coffee table na laging may nakahandang tray ng prutas. Nang makapasok sa loob ng bahay, agad silang sinalubong ng 2 kasambahay na magalang na bumati. Magandang hapon po. Good afternoon. Is everything okay here? Opo, madam. Wala naman po naging problema. Siya nga po pala, nalinis na po namin ng mga silid. Thank you, ani Trina. Sumunod sila sa kasambahay na iginiya sila sa 2 silid. Pumasok sa main bedroom si Trina at magkasama naman sa isang silid sina Tera at Misty. Tera, magkasama tayo sa isang kwarto. Wala namang problema yun sa'yo, hindi ba? Malambing pa ang pagkakasabi nito. Not a problem. Pipita sabi ni Tera habang inilalagay ang backpack sa closet. Cool! Nagsalo-salo sila sa hapunan. May halong tawa at magagaan na usapan. Ngunit sa likod ng mga ngiti, pasimpleng sinusuyod na mag-ina ang bawat sagot ni Tera. Umaasang may madudukot na piraso ng kanya nakaraan, pero wala sila nakuha. Tahimik lang at maingat si Tera. Lumipas pang ilang oras at lumubog na sa katahimikan ng rest house. Sa lamig ng hangin, hindi na kailangan ng anumang pampalamig. Sapat ng simoy na dumaraan sa malalapad na bintana. Dahan-dahang kumakaway ang mga kortina na sumusunod sa ihip ng hangin. Sa loob ng silid, mahimbing nang natutulog si Tera. Marahan lumapit sa kanya si Misty. Bitbit nito ang unan. Matalim ang mga tingin nito sa dalaga. Dito naman natapos ang buhay mo, Elizabeth. Hindi mo pwedeng kunin na lang ang mga pinaghirapan namin. Anito sa sarili, sa kamara sa ibinaba ang unan upang itakip sa mukha ng dalaga. Sa gulat niya, biglang nagpalit ng posisyon si Tera. Tumagilid ito at humarap sa kaliwa. Natigilan siya sandali at sinuri kung gising ba ito, pero nakita niya nakapikit pa rin. Napaisip siya. Nang sa palagay niya itulog pa rin ito, tinuloy niyang binabalak niya. Ngunit sa pagkakataon na ito ay saka na naman humarap si Tera. Sumalubong ang kilay niya. Kita ng pagkainis pero hindi pa rin siya tumigil. Muli niya sinubukan pero sa pagkakataon na ito ay na out of balance siya at napasubsob sa kama.
Nadaganan niya ang dalaga na noon ay maang-maangan na nagbukas sa mga mata. Anong ginagawa mo? Pilit ang umiti si Misty. May ipis kasi. Oo, tama, may ipis. Papatayin ko sana. Napatay mo ba? Hindi eh. Masyadong mailap. Lumipad na sa labas. Sige na, matulog ka na ulit. Sorry. Habang sinasabi ito, ay marahan na rin siyang tumatayo. Walang bakas ng kahit anong pangamba si Tera. Nagpatuloy lang siya sa pagpikit ng mga mata. Si Misty naman ay nakatingin pa rin sa dalaga habang naglalakad pabalik sa kanyang higaan. Gising siya magdamag. Tumatakbo sa kanyang isipan ang ginawa ni Tera at nararamdaman niyang hindi naman talaga itutulog. Ang tanong niya ay bakit hindi siya kinumpronta nito. Sikat na ang araw. Mabigat ang mga mata niyang humarap sa kanyang ina. Nasa labas sila ng rest house at naglalakad-lakad. Hindi ka nakatulog dahil sa pag-overthink mo? I feel it, Mom. Alam niya kung ano ginagawa ko sa kanya. Kung alam niya, bakit hindi kanya sinampal? Exactly, yun din ang tanong ko. Not exactly sinampal pero why act innocent? Don't worry, I hired men to abduct her. Ani Trina at sandaling natigilan bago nagpatuloy. She's very mysterious. May tinatago babaeng yun. That's what I'm thinking. Segunda ni Misty. Mataas na ang araw nang lumibot ang grupo sa malawak na taniman ng pinya. Ang hangin ay mabango, maalinsangan at may halong amoy ng lupa at hinog na prutas. Si Rico, ang caretaker, ay nasa unahan. Marahang nagkukwento tungkol sa proseso ng pagtatanim habang itinuturo ang bawat hilera. Sina Trina at Misty nakangiting kumakaway sa mga manggagawa. Makalipas ang ilang oras, nagpasya si Rico na magpahinga muna ang grupo sa isang view deck na nakatanaw sa buong plantasyon. Nag-alok siya ng malamig na tubig bago muling bumaba upang tawagin ang mga manggagawa na iwan ang tatlong babae. Tahimik si Tera, nakatayo sa gilid, pinagmamasdan ng tanawin. Ngunit sa kanyang peripheral vision, pansin niya mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga hilera ng pinya. Elizabeth, gusto mo bang bumaba? May magandang view doon. Sabi ni Trina na may lambing sa boses. Sure, tipid na sagot nito. Pasimpleng sumenya si Trina sa lalaking nagtatago lang sa isang tabi. Maya-maya lang ay lumapit ito. Ma'am, kung gusto niyo po, tour ko na kayo. Oh, yes, please. Si Trina sumagot para kay Tera. Hindi naman umalma pa si Tera. Sumunod na lamang siya sa lalaking nagpresenta. Umangat ang sulok ng labi ni Trina habang sinusundan ng tingin ng dalaga. Sigurado na siyang hindi na makakaligtas pa sa pagkakataong ito si Tera. Nawala ang kanyang atensyon nang muling lumapit sa kanya si Rico at kinausap tungkol sa plantasyon. Sa pagdating ni Tera sa gitna ng taniman, biglang sumulpot ang tatlong lalaking nakaitim, may suot na gloves at maskara. Hindi na siya naghintay pa. Bago pa makalapit ang una, mabilis niyang lumiko at sumipa. Isang malakas na tama sa dibdib na gadagpahandusay dito sa lupa. Lumapit ang pangalawa, pero sinalubong siya ni Tera ng suntok sa panga at mabilis na tinapos ang tuhod sa tiyan. Ang ikatlo naman ay naglabas ng kutsilyo. Hinintay siya ni Tera ng ilang segundo, saka biglang sinunggaban ng braso nito. Pinilipit ang madiin at kasabay ng isang malutong na crack na nagpatumba dito sa lupa. Tahimik si Tera, ni hindi hiningal sa bakbakan. Ang lalaki nagdala sa kanya sa gitna ng taniman ay tila tuod na nakatayo lamang sa isang tabi. Nanlalaki ang mga mata nito at nakaawang ang bibig na nasaksihan. Nang lingunin ito ni Tera na nanlilisik ang mga mata, ay mabilis itong tumakbo palayo na madapa-dapa pa sa pagmamadali. Inilabas si Tera ang kanyang phone sa kadahan-dahang umupo sa uluhan ng isa sa mga lalaking nakahandusan. Binuksan niya ang camera ng phone. Ibinaba ang face mask na isang lalaki, saka hinatak ang buhok nito at pilit na hinaharap sa camera. Sabihin mo kung sino nag-utos sa inyo. Mahinahon niyang saad. Hindi pwede, mapapahama kami. Ginudgod ni Tera mukha ng lalaki sa lupa at ilang sandali bago hinilang muli ang buhok nito.
Sa akin ba, hindi ka mapapahamak? Mahina niyang tanong at marahang nilapit ang bibig sa tainga ng lalaki. Kaya kitang gilitan ng leeg ngayon. Bulong niya na nagpanginig sa lalaki. Napalunok ito. Ilang segundo bago nagsalita. Sa kabilang dako, masayang-masaya mag-ina na nag-uusap sa loob ng main bedroom. Umiinom pa sila ng pineapple juice fresh from the farm. Tila sigurado na sa kanilang panalo. Hindi na siya babalik, Misty. Magiging pataba na lamang siya sa lupa. Bilib ako sa iyo, Ma'am. Pero ano pa nasasabihin natin sa matandang yun? Sabihin natin bigla na lang siya nawala. Nandiyan naman si Mang Rico na magpapatunay na hindi natin siya kasama pabalik. Tama naman, di ba? Bigla siya nawala. Dahan-dahan tumaas ang sulok ng labi ni Misty at ilang sandali lang ay hindi na niya napigilan ng tumawa ng malakas. Samantala, hindi agad bumalik sa rest house si Tera. Hinayaan lang niya ang mga lalaki na makaalis matapos niyang paaminin kung sino nag-utos sa kanila. Nang tuluyang makalayo mga ito, nanatili siya nakatayo sa gitna ng taniman, tahimik na nagmamasid. Palihim niyang sinuyod ang plantasyon. Ang mga hanay ng pinya ay nakapila ng perpekto, pero sa ilang bahagi, napansin niyang kakaibang marka sa lupa. Mga tire tracks na hindi tipikal sa farm equipment. Mas mabigat, mas malalim. Sinundan niya ito hanggang sa likurang bahagi ng taniman kung saan bihira nang pumunta mga tao. Hanggang sa marating niya lumang kamalig, tila ordinaryong bodega lang ng pataba at gamit sa bukid. Ngunit sa malapit, kapansin-pansin ang mga bagong bisagra at malinis na doorknob, parang kakapalit lang. Sinubukan niyang piitin ang doorknob pero nakalak. Sa halip na pilitin, umikot siya sa gilid, kung saan bahagi nakabukas ang maliit na bintanang may kalawang na frame. Dito siya maingat na dumausdos pababa. Papasok, sinalubong siya ng amoy ng langis at kemikal. Nakita niya mga bagay na hinahanap niya, ang mga crate na hindi para sa prutas. Lumapit siya, inangat ang takip ng isa, at tumambad ang metallic glint ng mga baril at bala. Nakalagay sa mga kahong may marka ng peking kumpanya. Ilang hakbang pa, at nakita niya mga sako ng pinya. Ngunit ang tusukin niya ito ng piraso ng kahoy. Hindi laman ng prutas ang tumambad, kundi plastic bricks ng droga, nakabalot ng maayos. Sa gilid ng kamalig, may mapa ng plantasyon na nakadikit sa dingding. May mga bilog at marka, mga ruta ng truck na ginagamit tuwing gabi. Maingat niya itong tinanggal, itinupi at binulsa sa jacket. Nanatili siya malapit sa kamalig at naghanap ng magandang puwesto upang magtago. Hinintay niya sumapit ang gabi. Habang naghihintay, nagbigay na ito ng abiso kay Penelope tungkol sa kanyang mga nalaman. Ilang oras ang lumipas at tuluyan ang binalot ng dilim ang kalangitan. Si Tera, nakayuko sa irrigation trench. Maya-maya lang, huminto ang truck sa tapat ng lumang kamalig. Agad na bumaba ang apat na lalaki. Isa doon ang pamilyar na mukha. Si Rico, ang caretaker. Binuksan nila likuran ng truck. Mula doon, sunod-sunod na binaba ang mga kahon na may tatak ng Quintero Pineapple Export. Ngunit sa tuwing mabubuksan, hindi prutas ang laman. Mga metal cases at plastic wrap packages na agad nilang itinago sa loob ng bodega. Tahimik na gumalaw si Tera. Maingat na lumapit sa truck at dinikit ang tracking device saka lumapit sa gilid ng pinto ng kamalig. Nakatago na kaluhod sa dilim. Dahan-dahan niyang inalabas ang phone mula sa bulsa. Sinuyod niya ng paikot ang kuha. Mga marka sa kahon. Isang bahagi ng plaka ng truck. Mukha ng isa sa mga lalaki habang binubulungan ng dokumento. Lahat ng ito ay maingat na kinuhanan ng video. Lumayo siya ng kaunti at kumuha pa ng ilang kuha mula sa ibang anggulo. Ang label na Quintero ang gilid ng metal case na may serial number. Ang kamay ni Rico habang inaayos sa mga dokumento. Siguraduhin mong malinis ang dokumento bukas. Yung shipment, diretsong pier, walang stopover. Tumigil si Tera sandali matapos ang huling video. Itinago ang phone. Palihim siyang dumating. Palihim din siyang umalis.
Wala ni isa man ang nakakita o nakakaalam ng kanyang ginawa. Kinaumagahan, ginising si Misty na sinag ng araw na pumapasok sa malalapad na bintana. Dahan-dahan siyang bumangon. Iniunat ang mga braso, saka inikot ang leeg na parang binabanat ang antok. Sandali siyang lumingan at natigilan. Mabilis na bumaling ang tingin sa katabing kama. Nanlaki ang mga mata niya. Bumalikwas siya at halos tumakbo palabas ang silid para katukin ang pinto ng katabing kwarto. Iritable ang mukha ni Trina nang buksan ang pinto. "What's wrong with you?" Pero hindi agad sumagot si Misty. Sa halip pumasok siya ng sapilitan sa loob at siya na rin na nagsara ng pinto. "Ma'am, akala ko ba napatahimik mo na si Elizabeth?" Nalalaki ang mga mata nito. Pabulong ang tanong pero ang tono ay tila nais na sumigaw. "Are you implying na buhay pa siya?" "Yes! Natutulong siya na mahimbing sa kwarto." "What?" Napasigaw ito na agad na sinaway ng anak. "Shh! Ano ba, ma'am? This is impossible. Paano siya nakaligtas?" I don't know. Baka lang pa ang mga hinire mo." Umigting ang panga ni Trina. Huminga ng malalim at matalim ang mga matang nakatingin sa kawalan. "How could she do that? Sino ka ba talaga, Elizabeth?" Makalipas ang 30 minuto, nagsalo-salo sila sa almusal. Tahimik na kumain ang bawat isa na para ba nagpapakiramdaman. Hanggang sa binasag ni Trina ang katahimikan. "Elizabeth, ano pala nangyari sa'yo kahapon? Hindi ka na kasi nakabalik at akala namin ay naligaw ka na." Maingat na usisa ni Trina. Namasya lang. Pero inabot ka na ng dilim sa pamamasyal. Nag-alala kami. Akala namin may nangyari na sa'yo. Mapagkunwari namang sabi ni Misty. "Ganun ba? May mga lamok kasi akong tinaboy kaya hindi ako agad nakabalik." Automatikong tumas ang dulo ng kilay ni Trina. Ha? Sambit niya pa na kinukumpirma narinig. Ibinaba ni Tera ang kubyertos. Tumigil sa sandali at lumingon kay Trina. Malamig ang mga tingin na pinukol niya dito. Napalunok si Trina sa titig na iyon. Na para bang ginapangan siya ng kilabot. "Hindi pa tayo babalik sa Manila?" Why? Nababagot ka na ba dito?" "Hindi pa naman. May gusto pa ba kayong gawin dito na hindi nyo na panagagawa?" Mahinaang niya sabi pero mga salitang ito ay tila may laman. "Elizabeth, gusto pa kasi namin na makabonding ka. Kahapon kasi bigla ka nawala, di ba?" Agad na tura ni Misty. Tama. More bonding. Mamayang hapon mag-picnic kayo." Sabi Trina. "Okay." Tipid niya sagot. Walang maraming tanong dahil malinaw naman sa kanya ang intensyon ng mga ito. Isang drawer sa loob ng main bedroom ang hinila ni Trina. Bihira lamang itong buksan at mula doon, kinuha niya maliit na kahon. Sa loob nito ay isang nakatagong baril na naka-blind case. "Mama, don't tell me na gagawin mo to." Mahina ngunit may diin na sa Misty. "All these men are useless. Ako nagkikilos para sigurado. Hindi tayo babalik ng Manila hanggat hindi siya nawawala sa landas natin." "But, would it be too obvious kung ikaw ang gagawa? Magdududa si Dad." "Relax. I am pretty sure she's not gonna die. Hindi ka ba nagdududa sa pagiging seryosa niya? She's not ordinary. And that's what I'm confirming." Sabi pa niya sa malamig na tono. Dumating ang hapon, 3:00, at oras na para sa pinag-usapan nilang picnic. Naglalakad sila sa hanay-hanay ng pinya, dalang isang simpleng basket ang pagkain. Nakangiting kinakausap ni Misty si Tera at kinukuha ang atensyon nito upang hindi mapansin ang plano ng kanyang ina. Huminto sila sa isang maliit na clearing, magandang lugar para mag-picnic, malayo sa mata ng ibang tao. Nagsimulang mag-asikasa si Misty. Ibinaba ang basket at nagpatulong kay Tera na ilatag ang picnic mat. Habang si Trina ay nakatayo lamang sa likod nila, tahimik na binubunot ang baril. Isang silencer na naktago sa kanyang bitbit na basket. Nararamdaman ni Tera ang kakaibang kilos sa kanyang likuran.
kasabay ng paghida ni Trina ng gatilyo nang mabilis sa paghugot ni Tera sa hawak pa ring picnic mat. Umikot siya tinagis sa gawin ni Trina ang tela. Lumipad ang tela. Sandaling natabunan nito ang paningin ng Gina. Ang sumunod na nakita nito ay ang patakbong lumalapit sa kanyang si Tera. Hawak ang basket. Muli siya nagpaputok. Sa lupa tumama ang bala matapos tamaan ng basket ang kamay niya. Matindi ang kapit ng Ginang sa baril kaya hindi niya agad napitawan ito. Muli pa sana siyang magpapaputok pero nakalapit na sa kanya ang dalaga. Hawak nito ang kanyang pulso. Pinaikot dahilan kaya lumuwag ang hawak niya sa baril. Mabilis iyon na hinablot ni Tera. Umikot siya sa Gina. Ngayon ay nasa likod na siya, nakatutok ang baril sa ulo nito. Napasingap si Misty sa nasaksihan. Napakabilis ang pangyayari na parang sa isang kisap mata, dehado ng kanyang ina. Si Trina naman ay dahan-dahan na itinaas sa magkabilang kamay. Tanda na sumusuko na siya. Sorry, nagbibiro lang naman ako. Nangangatog ditong sabi. Idiniin ni Tera ang dulo ng baril sa kanyang ulo, saka pabulong na nagsalita. Kaya ko rin magbiro ng ganito. Gusto mo bang umpisahan ko? Elizabeth, no please, don't kill my mom. Umiiyak na sa Misty. Ilan sandali pa bago ibinaba ni Tera ang baril. Inalis niya ang suppressor, tinanggal ang magazine at ginawa niyang walang silbi ang sandata. Napanganga na lamang si Misty habang sinusundan ng mabilis sa pagkalas ito ng baril. Are you going to keep on doing this? Baka sa susunod, hindi na ako makapagpigil. Malamig ang tono niyan sabi, sapat na upang magpatindig balahibo sa mag-ina. Sino ka ba talaga? Seryosong tanong ni Trina. Elizabeth Quintero, the long-lost daughter. Tipid niya sagot. Are we done here? O may mga nakatago pa kayong sorpresa? Umiling-iling si Misty. Baka sa mukha nito ang takot. So, magbabonding pa ba tayo? O cancel ng picnic na to? Sarkastiko pa niya muling tanong. You can do whatever you want except for killing us. Sagot naman ni Misty. Cool. Sagot naman ni Tera matapos ay tumalikod na at naglakad palayo. Nanatiling nakatayo lamang si Trina. Walang lingon o anumang kilos sa ginawa. Nag-aalalan lumapit sa kanya si Misty at mahigpit siya niyakap. Mom! Maluha-luha nitong sambit. She's like that. I am now convinced na mag-ama sila. Is it still worth it na ipagpatuloy pa itong plano natin? Na-realize ko ngayon lang na mas mahal ko ang buhay ko kaysa sa kayamanan ng matandang yon. Misty, napaka-loser mo naman. What? She could have killed you. We have to know if she's really an enemy or possible ally. Oh, come on, Mom. Cut the suspense. Can you tell me straightforward kung ano ba talagang iniisip mo? I will tell it to you soon. Sa ngayon, iligpit mo na muna yan. Babalik na tayo ng Maynila. Now? As in now na? Yes, sweetheart. Bumalik sila sa Quintero Mansion sa araw ding yun. Malalim ng gabi nang dumating sila. Dumiretso si Trina sa silid at naaktuhan na naghahanda na upang magpahinga si Ismael. Oh, you surprised me. Akala ko'y magtatagal pa kayo 1 linggo sa farm. She's dangerous. Alam mo ba, tinutukan niya ako ng baril? Nandidilat ang mga matang sabi ni Trina. Who? Your long-lost daughter. Talaga ba? Paano siya nagkaroon ng baril? Casual na tanong na matanda. I don't know. She tried to kill me. Sigurado ka bang anak mo talaga siya, honey? Siyempre. Nagpa-paternity test na kami at 99.99% matched. Sad pa nito na kalmado lamang. Kakausapin ko siya bukas. Baka mayroon lang kayong hindi pagkakaunawan. Sige na, magpahinga na tayo. Assign someone na bubuntot sa kanya. Bodyguard or whatever you call it. Honey, huwag ka nang nag-iisip ng kung ano-ano. Bukas na yan. Sige na, matulog ka na. Muling sabi ng matanda na walang kahit anong pangapa. Nanatiling nakatingin sa kanya si Trina. Kudot no nakasunod sa kanyang marahang paghiga
Kinaumagahan, ipinatawag ni Ismael si Tera sa kanyang study room, parenting nakaupong matanda. Nalaman ko nagkaroon kayo ng maakasyong ganap ni Trina. Anya saka kinuha ang tasa ng kape at sumimsim. Masyadong matamis. Sino ba nagtimpla ng kape ko? Mabalik tayo sa'yo. Sinubukan niya akong patayin 2 beses. Sa palagay mo ba, lalalapat sila sa mga susunod na araw? Kung gusto mong mabuhay na mas matagal pa, question ko, dispatchay na sila. Sandaling nag-iisip ang matanda. Kapag nawala na sila, magiging malungkot ng buhay na ito. Anito na parang walang banta sa kanyang buhay. Mag-ampun ka ng mga bata sa bahay ampunan. Walang emosyon na sabi ni Tera. Sa palagay mo ba, magiging masaya kung mag-aampun ako ng mga bata? Kung gusto mo ng thrill, mag-ampun ka ng ex-convict. Muli niyang question na tila ba napupuno sa kabaliwan ng matanda. Natawa naman si Ismael sa muling tugon ng dalaga. I really like you, Iya. Sige, aalisin na natin sila. Pero gusto ko ng entertainment. May naiisip ka pa ba? Yung hindi brutal sana. Wala akong hilig sa drama, kaya wala akong magandang question. Si Trina na lang ang tatanungin ko. Napagalaw ng kilay si Tera sa sinabi ng matanda. Hindi niya alam ang pinaplano nito, pero hindi na lang niya pinansin. Makalipas ang ilang sandali, ay pinatawag ni Ismael si Trina. Nakausap ko na si Elizabeth. Itinanggi niya mga paratang mo. Nagsisinungaling siya. Honey, makinig ka naman sa akin. Kailangan mong ipamanman ng babaeng yun. Honey, matanda na ako. At gusto ko na rin mailipat ang mga ari-arian ko sa aking tagapagmana. Kaya ayoko na sana ng gulo. Mapagkunya rin ito'ng sabi. Tila nanlaki ang mga tainga ni Trina sa narinig. Lumapit pa siya lalo sa asawa niyang katatayo lamang sa tapat ng bintana. Honey, gusto ko lang protektahan ka ng pamilyang ito. Hayaan mo ako maghanap ng ebidensya na nagsisinungaling babaeng yun na hindi mo talaga siya anak. Sige, hahayaan kita pero kapag wala ka nakitang ebidensya, anong gagawin ko sa'yo? Paano kapag tunay ko siyang anak? Bahagyang napaatras si Trina. Sandaling naghanap ng kasagutan. If ever, nauutal niyan sabi. Nakatingin lamang sa kanyang matanda. Nakangat ang magkabilang kilay na parang kaabang-abang ang susunod niyang sasabihin. Kung sakali man totoo mo siyang anak, aalis ako sa mansyon na ito. Tumango-tango si Ismael. That's fair. Sige, patunayan mo. Bumalik ang matatag na postura ng ginang. Nakataas muli ang kanyang noo. Sa mga oras na ito, wala siyang sasayangin na pagkakataon. Papatunayan niyang impostor si Tera. Ngunit higit pa doon, gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang katauhan ng dalaga. Ang pagiging misteryosa nito ay labis na gumugulo sa kanyang isipan. Dumaan ang ilang pang-araw na pagpapanggap sa loob ng mansyon ng Quintero. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang lihim na itinatago. Ang mga private investigator din ng kanyang inupahan ay nakapagbigay na ng impormasyon. Nakuha na niya ang mga kumpirmasyon na peke ang mga dokumento ni Elizabeth. Ang bumabagabag sa kanya ngayon ay ang tunay nitong pagkatao na hindi maibigay sa kanya ng mga investigador. Ilan sandali pa siya nakatitig sa laptop matapos ay nagdial sa kanyang mobile phone. Gawin mo na yung pinag-usapan natin. Sundan mo si Elizabeth sa lahat ng kanyang pupuntahan. Matapos ibigay ang kanyang utos, marahang niyang ibinaba ang cellphone habang nanliliit ang mga mata. Samantala, mabagal na nagmamaneho si Tera palabas ng mansyon. Makaraan ng ilan pang sandali, nahalata niya na tila ba hindi normal ang sasakyan na nakabuntot sa kanya. Sa side mirror, napansin niyang itim na kotse na sumusunod. Ilang distansya ang layo. Binago niyang ruta, lumiko sa ibang direksyon. Ilang pagliko-liko pa sa kalsada hanggang sa marating niya ang parking lot ng mall. Dito siya pumasok, nagpark na sa sasakyan at dumiretso sa loob. Kalmado lang na kunyari ay ito talagang kanyang destinasyon. Nararamdaman niyang nakasunod pa rin ito. Hindi siya nagpahalata at pinili niyang tumuloy sa paglalakad kung saan marami ang tao.
Pumalo siya sa mga mamimili. Nagpasikot-sikot hanggang sa makakuha ng tiyempo na dumaan sa hagdan. Mabilis siyang umakyat. Dumungaw pa ako nakasunod pa rin ba lalaki. Pag-akyat niya, hinahanap niyang kabilang hagdan at doon dumaan pababa. Ang hagdan na ito ay malapit sa exit patungong parking lot. Pasimpleng gumagalaw kaliwat kanan ng kanyang mga mata. Pinakikiramdaman muli kung nakabuntot pa rin ba lalaki. Matapos ay dali-daling sumakay at mabilis sa pinandar palabas. Muli siyang sumilip sa salamin at wala pa ring nakasunod na kotse. Dumating si Tera sa Clark Agency at dumiretso sa opisina ni Penelope. Dinatnan niyang nakaharap sa laptop ang babae. Hanggang kailan natin gagawin to? Seryoso niyang tanong sa ginang na para bang nababagot na sa kanyang ginagawa. Tera, I'm being careful. Kailangan ko masiguro na ang mga impormasyong hawak natin ay makararating sa tamang tao. You know what? Kung meron man ako natutunan sa matandang yun, it's entertainment. What do you mean? Let's make it loud. Kung alam na ng publiko, mapipilitan silang gawin ng tama. Masisira ang negosyo nila. Care to explain? Ipinaliwanag ni Tera strategically ang kanyang plano na sinang-ayunan naman ni Penelope. Ibinagsak ni Trina mga files na kumukumpirma sa peking identity ni Elizabeth. Mayroon ding ilang litrato ng dalaga na pumasok sa building ng Clark Agency. Kasalukuyan silang nasa study room ni Ismael. Ang matanda naman ay napagalaw ng labi sa mga nakita. Siguro naman, enough na mga to para paalisin siya sa mansyon. Napahawak sa kanyang sentido ang matanda. Kunwari ay nasorpresa. Nalinlang ako ng babaeng yun. That's why, honey, sa akin mo dapat pinagkakatiwala ang mga ganitong bagay. She deserved to be punished. Nalalapit pa naman ang birthday mo. What punishment do you suggest? Kung ano sa palagay mo, pinakamabuting gawin. Basta, we have to get rid of her before your birthday party. No, she deserves to be shamed in public for fooling me. Let's keep her until my birthday. Tumango-tango naman si Trina. Pumayag siya sa nais sa matanda. Pinag-usapan nilang dalawa kung anong gagawin ng pagsisiwalat sa peking identity ni Elizabeth. Makaraan ng ilang sandali at lumabas na siya. Sa hardin ng mansyon, naroon si Misty. Nakatayo lamang na tila kanina pa siyang hinihintay. What did you say? Did he look surprised just like what you said? He did. Then, mali ka, ma'am. He doesn't know anything about Elizabeth? No, he's Ismael Quintero. Sweetheart, hindi siya madaling lokohin. He's fooling us. Meron siyang pinaplano. What possibly could that be? Ilan sandali bago sumagot sa Trina. It could possibly be against us. No way! I need to know. I have to figure it out. Mariin niyan sabi. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Hindi siya makapapayag na basta na lamang siyang aalisin ni Ismael sa buhay nito. Marami na siyang ginawa para sa matanda. Mga maruruming bagay para lang mapanatili ang kanyang posisyon sa Quintero. Samantala, ipinatawag ni Ismael si Tera sa kanyang study room. Trina is so obsessed with finding the truth. Alam na niya na hindi kita anak. Anong plano mo? I spoke to her earlier and she gave me a fantastic idea. Which is? A drama. Nothing is more entertaining than drama. Hindi ba? Sa birthday party ko, magkakaroon tayo ng pasabog. Alright. Walang ganang tugon ni Tera. Come on, be a little cheerful. Sinisira mo yung mood ko. Punta na tayo sa exciting part. Sure. Muling tugon nito na nagpasimangot sa matanda dahil wala pa rin itong kabuhay-buhay. Tatlong marahang katok ang narinig ni Tera sa kanyang silid, kinagabihan. Nang buksan niyang pinto, bahagya siya nagtaka sa taong bumungad sa kanya. Can we talk? Nakangiting tanong ni Trina. Depende sa klase ng pagtatangkang gagawin. I'm sorry, patawarin mo na ako. Ang mahalaga, buhay ka pa rin naman.
Malambing na sabi niya na parang wala lang ang lahat ng kanyang ginawa. Hindi sumagot si Tera. Nakatingin lang ang dalaga sa kanya. Dahil dito, nagkusa na siyang pumasok sa loob. Nakasunod lang ng tingin sa kanya si Tera, habang siya'y nangingiti-ngiti pa rin na maya-maya'y sinara niyang pinto. I mean it, Elizabeth. I realized, hindi naman kita kalaban. What is this about? This is about the upcoming party. I know you know. Sandaling nakatingin lang si Tera sa Ginang, pinakikiramdaman ng kilos ito. I know you're not Elizabeth. You fake your identity and I couldn't find any information about you. Panimula niyan sabi. Hindi na nasurpresa pa si Tera. Malamig lang ang tingin na ipinupukol niya sa Ginang. Why are you doing this? Pabulong na tanong ni Trina. Hindi niya mahanap ang sagot sa mga tanong na tumatakbo sa kanyang isipan. Why do you care? Walang emosyon na tanong ni Tera. Because maybe I can help you. Ang sinabing ito ng Ginang ay nakakuha sa interest ni Tera. Napaismid ang dalaga. Are you pitching me? Just a fair negotiation. You get yours, I get mine. And what do you think I need? Sandaling tumingin sa mga mata ni Tera ang Ginang matapos ay nakalulokong ngumiti. Secret. A dark secret. I know a lot, Elizabeth. Marunong akong magbasa ng tao. Alam kong meron kang gusto makuha. Anya, na sinagot naman ng sarkastikong ngiti ni Tera. You said you know a lot, but you don't know who I am. Kaya bakit ako makikipagkasundo sa'yo? Mukha naman ako ano man ang nalalaman mo. Alam ko na rin. Well, yeah. Sinabi kong wala akong makitang impormasyon tungkol sa'yo. But I know someone that could be you. You could be that missing child of Orlando Valderrama. Malamig ang pagkakasabi sa mga huling salitang binitawan. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng tensyon kay Tera. Wala ni isa nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao maliban kay Penelope. At kung mahalungkat muli ang impormasyon tungkol sa kanyang pamilya, masisira ang kanilang plano. I could be the last piece that you needed. Patuloy pa ng Ginang. Kapalit ng information, detalye ng plano ni Ismael. Anong pinaplano niya sa birthday event? Sabihin mo muna sa akin kung anong nalalaman mo. That's quite unfair, pero sige. Para mapatunayan kung tapat ako sa negosasyon na ito. But if you fail to give me what I want, o kung sakali mang papatayin mo ko, pag-uusapan muli ang Valderrama Massacre. Ang mukha mo ay kakalat sa media, and poof, it will ruin your plan. Fair enough. Nagpalitan ng impormasyon ang dalawang babae, ang mga lihim na kanilang nalalaman at ang planong kanilang gagawin sa birthday event. Sinabi ni Tera na plano ni Ismael na ibunyag ang mga pagtatangkang paglaso ni Trina sa matanda. Sinabi rin ito ang tungkol sa mga hawak na ebidensya ng matanda sa taong nagpapatay kay Leona. Ibinigay naman ni Trina ang mga impormasyon tungkol sa alitan ng Valderrama at Quintero, 15 taon na nakalilipas. Sa mga sumunod na araw, naging parang pugad ng aktibidad ang buong mansyon. Sunod-sunod ang dating ng mga mamahaling bulaklak, designer decorations, at mga tauhan nag-aayos ng seguridad na parang para sa isang head of state. Habang papalapit ang birthday ni Ismael Quintero, lalong sumisikip ang hangin sa paligid. Sa gitna ng magarbong selebrasyon, 3 tao ang tahimik na naghahanda. Kanya-kanyang plano pero iisa lang ang magtatagumpay. Dumating ang araw ng selebrasyon. Pagsapit ang gabi, nagsimula nang dumating ang mga panauhin. Mga taong hindi nadala sa kaguluhan na naganap sa welcome party. Magagara ang sasakyan, mga kilalang tao sa negosyo at politika ang bumababa sa harap ng mansyon. Maayos ang lahat. Ang ilaw, musika at mga waiter na abala sa pag-aasikaso. Kasyual na nag-uusap ang mga bisita. Sa isang tabi,
Nakahanay si Ismael sa grupo ng mga taong matagal na sa negosyo. Si Trina naman ay kausap ang mga babaeng bahagi ng alta sosyedad. Habang si Tera nasa isang sulok, tahimik na pinagmamasdan ng dalawa. Maya-maya lang nagsalita si Ismael na kumuha ng atensyon ng mga tao. Ladies and gentlemen, thank you for being here tonight. It's been a remarkable year full of success and a few lessons. Tahimik ang crowd. Naghintay na susunod niya sasabihin. Si Trina, sinuyod ang paligid at nang magtama ang tingin nila ni Tera, napangiti siya. Nakipagkasundo si Trina kapalit ng mga impormasyon na alam niya. Tutulungan siya ng dalaga na pigilan ang pagsisiwalat ni Ismael tungkol sa mga ginawa niyang kabalbalan. Sa hardin ng mansyon, may maliit na stage sa gitna. May grupo na kumakanta ng marahan. Sa stage na ito, lalabas ang presentation na magpapakita ng mga liham ni Ismael. Yan ang napagkasunduan ni Trina at Tera. Habang si Ismael naman, inaasahan ng lalabas sa presentation ay ang mga dokumento at secret video na magpapakita ng mga pagtangkang paglaso ni Trina sa kanya. Sa gabing ito, gusto ko ring makita ninyong lahat ang panlulokong ginagawa sa akin ng taong malapit sa buhay ko. Patuloy ni Ismael saka lumingon kay Tera at binigyan ng makahulugang tingin. Kumilo si Tera. Sinulya pa niya muna si Trina na noon ay nag-aabang sa kanyang gagawin. Lumapit siya sa AV Tech at inabot ang flash drive. Palihim nang umiti si Trina, ganoon din si Ismael. Dalawang taong nananabik sa mga susunod na eksena. Panoorin niyo kung paano ang taong ito'y sinira ang tiwala ko at ilang beses pinagtangka ng buhay ko. I want everyone to see the truth. Tumahimik ang mga bisita. Ang ilaw ay nakatutok sa screen. Sa unang frame, isang security footage. Si Trina palihim na naglalagay ng likidong nilalabas mula sa bagay na mukhang lipstick papunta sa tasa ng kape. Nagbulungan ang mga tao. Si Trina nalalaki ang mga mata. Si Misty ay napasinghap sa napanood. Agad na sinuyod ang tingin ng kinatatayuan ng ina. Sa sumunod na video, isang lalaking nakadapa sa lupa. Ito ang lalaki sa Quintero Farm na nagtangka sa buhay ni Tera. Si Madam Trina nag-utos na ipapatay ka, Elizabeth. Mabilis na lumingon si Trina kay Ismael. Ang matanda ay nakangiti. Surprise! Mapang-asar pa nitong sabi sa kanya. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Trina sa matalimang ngiting ipinukol kay Tera. You! Traitor! Tiimbagang niyang sabi. Ang kasunod na video, isang dashcam footage. Makikita si Trina sa loob ng sasakyan. Nakaupo sa passenger seat. Katabi niyang isang lalaking kalaunay na kilalang isa sa mga bodyguard niya. Hindi malinaw ang usapan, pero sa pamamagitan lip reading na nilagyan ng subtitle, malinaw ang nakasulat sa screen. Make it clean. Si Leona lang dapat. Kasunod nito, isang news footage. Bangkay ng bodyguard na kausap niya sa kotse. Natagpo ang patay ilang linggo matapos mabaril ni Leona. Ismael, honey, hindi ba siya dapat pagkatiwalaan? Nangangatal na sabi ni Trina. Si Tera ay tahimik na sinesanyasan ng mga pulis na kanina pa nakaabang. Hindi sila naka-uniform. Nagpanggap silang mga bisita upang hindi makaagaw ng atensyon. Si Trina ay patuloy sa pangumbinsi kay Ismael, habang ang matanda ay nakangiti lamang. Hindi ito makikitaan ng kahit anong pagkahabag. Trina, tapos na ang palabas. Lumapit na ng tuluyan ng mga pulis at dinakip ang nagwawalang si Trina. Si Miss naman ay sumunod sa kanyang ina habang umiiyak. Nilingon ni Ismael si Tera. Labis na natutuwa sa palabas na niluto niya. Good job, Iha. Sambit niya. Pakiramdam niya ay isa siyang direktor na nakagawa ng isang obra maestra. Hindi man naririnig ni Tera pero nabasa naman niya ang labi ng matanda. Sa pag-aakala ni Ismael na tapos na ang palabas, pero laking pagtataka niya nang marinig ang sabay-sabay na pagsinghap ng mga bisita. Ang presentation ay patuloy na nagpe-play. At sa pagkakataon na ito, isang lalaki naman na nakaupo sa silya. Puno ng pasa. Nakatali ang mga kamay at paa.
Naningkit na rin ang mata dahil sa namamag ang mukha. Isang garalgal na boses sa maririnig na nagtatanong sa lalaki. Sino nag-utos sa Valderrama Massacre? Boses lamang ni Tera na naka-filter upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Si Ismael Quintero. Napag-utosan lang kami. Sinabi na walang iiwan ng buhay. Nasa na mga kasama mo? Hindi ko alam. Pagkatapos namin gawin ang mission na yon, nagkanya-kanya na kami. Dinig ang paghihirap sa kanyang boses. Ilan segundo lang biglang nagbagong ekspresyon ng mukha niya. Kitang-kita sa video na takot siya dahil sa kung anong mga ginagawa ng taong nagtatanong. May isa pa. Yung pangalawang asawa ni Ismael, si Trina. Siya nag-lead sa amin. Kaya madali lang kami nakapasok sa loob dahil kilala siya ng pamilyang yon. Kasunod na slide ay ang mga news article tungkol sa Valderrama Massacre na noong mga panahon na yon ay mabilis na nawala sa media. Mabilis na nawala dahil sa koneksyon ni Ismael. Mga news article din, 15 taon na nakalilipas, tungkol sa operasyon ng mga pulis laban sa smuggled drugs at mga armas. Lahat ng mga ulat, pangalan ni Ismael Quintero ang makikita. Sumunod pa ang video na kinuhanan ni Tera sa farm. Nasa footage pa ang pakikipag-usap ni Rico. Habang nagpa-play ang video na ito, taranta na inuutusan ni Ismael ang mga tauhan na itigil ang presentation. Pero agad na humarang ang ilang pulis. Mayroon ding mga taga-media na nakasuot ang hidden camera na naka-live broadcast sa mga ganap sa event. Ang mga publiko ay nawindang sa mga revelasyon na kanilang napapanood. Mabilis sa kumalat sa social media ang video. May nag-record ng sarili nilang kopya kung sakali mang i-take down ng video habang ang iba ay nag-screenshot. Tiimbagang at nanlilisik ang mga mata ni Ismael na tinitigan ng dalaga na noon ay kalmado lamang sa kinatatayuan. Papalit ng mga pulis upang dakipin siya pero agad niyang inutusan ng kanyang mga tauhan. Dahil dito, nagkagulo lalo sa event. Nagkaroon ng pisikalan. Ang mga tauhan ni Ismael ay nanlaban sa mga pulis. Si Kylie, ang kanyang personal bodyguard, ay mabilis siyang ginabayan upang makaalis mula sa mga nagkakagulong tao. Nagpaputok ng baril ang pulis. Hudyat upang sila'y tumigil pero lalo lang umakyat ang tensyon. Mabilis na sinundan ni Tera ang matanda. Humarang ang 3 tauhan kaya napalaban siya. Isang mabilis na siko sa sikmura sa naon ng lalaki. Sinundan ng suntok sa panga. Ang ikalaway humawak sa braso niya. Pero pinaikot niya ito. Ginamit ang bigat ng lalaki para ibagsak. Ang pangatlo'y sumugod, ngunit sinalubong niya ng tuhod sa tiyan at tinapos sa isang tuwid na suntok sa sentido. Sa loob ng ilang segundo, lahat ay nakahandusay. Huminga siya ng malalim, saka muling tumakbo pero ang sumunod na niya nakita ay ang pagharurot ng sasakyan. Pinaputukan siya pero mabilis siya nakailag. Gumulong at nagtago sa poste. Nakalabas ang mansyon ng sasakyan. Dali-dali niyang tinuong kanyang kotse at mabilis na nagpaharurot. Nakaalis sila. Ready to move. Malamig niyan sabi sa earpiece na nakasuksok sa kanyang tainga. Go to 13th Street. Nandiyan ang kanilang ruta. Ani Penelope na nasa kabilang linya. Nakatutok sa screen ng ginang. Ang mga matay nakatingin lang sa naglalakad na maliit na tuldok sa mapa. Ito ang mga tracking device na tinanim nila sa mga sasakyan ni Ismael. Tracking's live. Keep it visual and clean. Don't get boxed in. Roger, on my way. Tumaas ang RPM ng kotse ni Tera habang dumadaan ng mga ilaw na lunsod sa salamin. Kalmadong paghinga niya. Bawat liko ay eksakto. Ang distansya niya ay pilit na ng paliit. Hinahanda na niya ang baril upang paputukan ng sasakyan sa kanyang harapan, ngunit naunahan siya. Dumungaw ang isang lalaki. Nagpaputok na maraming beses. Maras siyang iginalaw ang manibela upang umiwas at bahagyang binagalan ng takbo. Tera, change route. The convoy is heading to the port. Mabilis sa utos si Penelope sa earpiece. Maririnig ang tunog ng keyboard sa background. Copy. Malamig na tugon ng dalaga. You've got less than 10 minutes. Once the ship sails, we'll lose them. Maring pinsil ni Tera ang manibela. Saka binigla ang preno at kumabig pa kanan.
Sumirit ang gulong sa semento bago siya muling umarangkada. Tinahak ang shortcut, diretso sa direksyong patungo sa pier. Mabilis ang hakbang ng grupo ni Ismael habang binabaybay ang madilim na daan papunta sa barko. Nakaalalay ang mga bodyguard, pawang alerto at mahigpit ang kapit sa kanilang armas. Sa hindi kalayuan, tahimik na nakasunod si Tera. Nakayuko, blending in sa mga dock worker na nagbubuhat ng kargamento. Bitbit niyang itim na sling bag. Pagpasok ng grupo sa loob ng cargo area, mabilis siyang lumihis sa gilid ng container van. Sinilip ang paligid, saka umakyat sa tuktok ng isa pang container. Mula doon, malinaw niyang natatanaw ang daan patungo sa barko. Dahan-dahan niyang binuksan ang bag. Kumalansing ang bakal sa loob. Sniper barrel, scope at bolt. Isang mabilis na galaw at inassemble niyang armas. Pinuwesto niya sa sarili at hinanap ng lente ang target. Si Ismael Quintero. Naglalakad papasok sa barko. Kinuha niyang kanyang phone. Mabilis na nagdial habang nakatingin pa rin sa naglalakad si Ismael. Ang matanda naman ay agad na kinuha ang phone at nang makita kung sinong tumatawag, automatikong sumalubong ang kanyang kilay. You bastard! Galit itong sabi na sagutin ng phone. Isang malutong na mura pa ang kanyang pinakawalan. Elizabeth Valderrama. Yan ang pangalan ko. What a coincidence na Elizabeth din ang binigay mong peking pangalan. Buhay ka pa pala. Huwag kang mag-alala. Isusunod kita sa pamilya mo. Pero mukhang ikaw mauuna. Dahil sa sinabi ni Tera, kabadong lumingon-lingon ang matanda hanggang sa isang maliit na liwanag ang natanaw niya mula sa itaas ng container. Bago pa siya makapagbigay ng utos sa isang kisap mata, bumaon ang bala sa kanya noo. Bumagsak ang katawan ng matanda. Mabilis na gumalaw ang mga tauhan. Hinanap ang salarin. Si Tera naman ay dali-daling kumilos. Ilan sandali pa at ang mga pulis ay dumating na rin. Nakatutok ang barilas sa mga tauhan. Patay na ang boss nyo. Sumuko na kayo. Dumaan ang ilang araw at ang balita tungkol sa Quintero family ay nanatiling maingay sa media. Lahat ng mga iligal nilang negosyo ay napatigil. Lumabas din ang katotohanan sa Valderrama Massacre. May lihim na kasunduan si Ismael sa ilang dayuhang kartel at sindikato. Kailangan nilang makontrol ang mga shipping lane para maipadalang malalaking kargamento. Deal na nagkakahalaga ng bilyon. Tumanggi si Orlando sa gusto ni Ismael. Hindi yung matanggap ng huli dahil malaking kontrata ang mawawala at masisira siya sa mga dayuhan. Kung babagsak ang transaksyon, mawawala rin ang proteksyong politikal ni Ismael at malalagay siya sa listahan ng mga target at sindikato. Kaya't, para mailigtas ang sarili, nagpasya siyang tanggalin ang kapangyarihan ni Orlando sa mga shipping lane. Isang hakbang na humantong sa isang massacre bilang paraan para pahinain at tanggalin ang impluwensya ni Orlando. Isang marahan tapik sa balikat ang ibinigay ni Penelope kay Tera. Nakatayo lamang ang dalaga. Walang kahit anong reaksyon habang nakatingin sa puntod ng kanyang pamilya. Good job. You are now free. Malalim na hininga ang pinakawala ni Tera. Now that it's done, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. You can start a new life. Hindi pa huli ang lahat sa'yo, Tera. Or should I say, Elizabeth? Pwede ka na ngayon tumawa o umiyak. Hindi mo na kailangang magsuot ng maskara. You are now free to have emotion. Tipid ang ngiti ang binigay ni Tera. Isang taon ang lumipas. Tahimik na ang lahat. Walang mga putok, walang habulan, walang dugo. Sa isang maliit na bayan sa probinsya, muling nagsimula ng buhay si Tera bilang si Elizabeth Valderrama. Araw-araw siya na mismo nagtitimpla ng kape, nagdidilig ng halaman, at bumabati sa mga kapitbahay na walang alam sa nakaraan niya. Walang misyon, walang maskara. Unti-unti na niyang sinasanay ang buhay bilang ordinaryong tao, malayo sa gulo. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-iwan ng komento at i-like ang video. Muli ay maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.
To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!